Good morning guys. Ayan. Medyo umano na yung lips ko. Hindi ko alam kung maganda ba siya tingnan. Pero nagkaroon siya ng kulayan. Ayan guys, ikwento ko lang yung journey ko sa aking mayuma. Ito, may mayuma tayo. Saan na ba? Ayan guys. May mayuma tayo guys. Kaya hindi din ako masyadong ikwento ko lang ha. Hindi ako masyadong nakapag-vlog or nakapag-support sa inyo guys kasi ito nga yung pinoproblema ko. Paano ko nalaman may mayuma ako? Ang mga symptoms, una, naging irregular yung dugo ko, tapos sumasakit yung puson ko kahit wala akong period. Ngayon, ang ginawa ko noon, una nagpa-check up ako, sabi nila may UTI ako. So, niresitahan ako ng antibiotic. Pero sa lang ako nagpa-check up noon sa center. Yun, nawala naman siya, siguro mga 2 buwan nawala yung sumasakit. Pero December, kasi nag-umpisa siya is mga October katapusan, ganyan, to November, ganyan. December yun, doon na naman, sumakit na naman yung ko, sobrang sakit na alam mo yung lalagnatin ka, grabe, ang sakit-sakit na hindi mo kaya, ganon. Iniisip ko, baka may UTI na naman ako. So, ginawa ko, nagpa-check up na naman ako ulit. So, niresitahan na naman ako ng antibiotic. Pero ganun pa rin bumabalik. Yung last ngayon is nung kailan ba? Ngayon? July. Nung June, mga 15. Ganon. Sumakit siya na wala akong mens noon. Nagpa-check up ako sa center ulit. Sabi kong ganyan. Sabi nila, magpatingin na daw ako sa OB. Tapos ngayon, siyempre, ang iniisip ko, pag magpatingin ka sa OB, so ibig sabihin, parang may malala ka na talagang sakit sa ovarian mo o sa sa ovary mo, ano ba yan? Di ko alam kung anong tawag ng tamang term dyan. Tapos ngayon, ginawa ko, hindi pa ako nagpa-check noon. May yung alam mo minsan sa mga pharmacist, minsan sa mga pharmacist na may mga yan sila may mga pa-promo, may mga doktor na pumupunta. Ewan ko lang ba, pero dito meron kasi yung sa mga pharmacist, hindi ko na lang babanggitin yung pharmacia nila. Pero doon nag-o-offer sila, hindi naman siya yung every day, pero may sila, may araw sila na natsimpuan din noon, nagpa-check up ako, ganun din, lang yung problema, UTI. Kaya lang sumakit pa rin talaga yung ko. So nag-decide na talaga ako na magpa-check na sa OB. Kasi ganun din yung findings nila, yung parang Tapos ngayon, ihilang kasi din yung napasa ko noon eh. Kasi na over fasting na ako, kaya hindi na nila na So ang ginawa ko, nung June, nagpa-check up ako. Kailan ba ako nagpa-check up? Tingnan ko yung resibo ko dito. Ay, kinuha na yata ni Doc. Nandito pa. Ayan, nung June 19, nagpa-check up ako. Doon nag-umpisa yung ko. Pa-check up ako. Tapos, hindi naman ako binigyan ni Doc ng gamot kasi nagpa-check up ako. Tapos, nagpalinis ako. Tapos, ni-required niya ako. Nasaan na yung request? Wala na sa akin yung request. Nag-request siya na ako yung vaginal. Ito na nga, yung transvaginal ultrasound. Doon pa lang kinakabahan na ako kasi siyempre sa result. Nung 29, yun na, ito na. Nakuha ko agad ang result, pero hindi agad nabasa ni doktora kasi nga Lunes wala siyang clinic. So pa lang kahapon, kasi Tuesday kahapon. Ngayon yung video na to is Wednesday. So ngayon ko kahapon ko nalaman na yung pero
nung Sunday na lumabas ko, kasi may pinsan akong nagtatrabaho sa clinic, tiningnan niya yung yung result niya. Ito lang yung tiningnan niya, yung result. Hindi man niya tiningnan to. Yan, kasi ito talaga, dito makikita kung gaano nakalaki yung mga mayuma mo. Ayan, ganyan. Ngayon, nakita niya dito talaga is multiple myomasis. So, ibig sabihin, marami na akong mayuma. Kaya sabi niya, kailangan ko daw magpa-opera ng mayuma. Doon ako na parang na-stress, na wala na. Yung parang pero may premiere pa rin akong nun. Kasi nakapag-premiere ako, kasi nakapaglaro pa ako nung na yun. Nung hindi ko pa nalaman yung result. Nalaman ko, kinuha ko lang kasi yung resulta nito, hindi ko talaga binasa kasi ayaw ko nga tapos nung binasa ng pinsan ko, yun nga, madami daw ako mayuma, kailangan maopera na daw ako. Kaya doon ako na iyak ako ng iyak. Totoo talaga yun, guys. Iyak ako ng iyak kasi iniisip ko, maopera ako, kayanin ko ba yung opera? Ang pangalawa, gastos, ganyan. Wala akong pera, saan ako kukuha? Talaga lahat doon lahat nagsiking lahat ng kasi wala talaga, sa totoo lang talaga, wala talaga akong pera. Pinapanalangin ko na lang na talaga na magiging okay. Talagang stress ako, hindi ako makapag-concentrate. Kaya ilang araw din na wala akong yung live, ganyan, hindi ako kasi ang ginagawa ko lang, guys, kasi nga na-stress na ako, yung parang na-stress na talaga ako kung saan ako kukuha ng pera ng pampagamot. Libre naman sa public, siyempre kahit magkalibre-libre doon, gagastos ka pa rin, 'di ba? Gagastos ka pa rin ng siyempre yung mga gamot mo, yung mga yan. Ngayon, ayoko na sana tong ipabasa sa OB kasi parang na nga ako, baka mamaya sabi ng mga ng mga kaibigan ko, sabi nila, yung mga nasabihan ko, sabi nila, mas maganda yung OB talaga ang magsabi sa iyo kung kung talaga yung gagawin. Tanggapin mo kung talaga yung result. Mas maganda kasi nanggaling sa kanya para yun, kahapon talagang grabe yung panalangin ko, grabe lahat na lang. Sabi ko, sana makuha pa sa gamot. Sa awa ng Diyos, guys, sa awa talaga ng Diyos, dininig niya. Siguro ito na yung yung regalo niya sa akin. Kaya iyakin talaga ako, guys. Kaya yun, pagpasok ko pa lang, Diyos ko, yung inig ko, kasi nga iniisip ko triple myoma. So ibig sabihin sobrang dami kasi triple. Tapos yung naririnig ko sa iba, may myoma sila, 2 lang, 3, minsan pa lang, minsan isa lang, ganyan. Kaya nung pagbukas ko pa lang ng pinto doon sa clinic, gaganon-ganon na ako. Tapos nung ngumiti sa akin yung si doktora, sana mapanood niya to, si Doktora Irma Jean Dumas. Hello po, thank you so much po. Ayun, nung ngumiti siya sa akin, tapos sabi niya sa akin, normal naman lahat ng mo, doon talaga yung parang gumanon ako. Ay, Diyos ko, Lord, Diyos ko, talagang gumanon talaga ako, guys, kasi iniisip ko talaga yung gastos ko, yung opera, kung kayanin ko, kasi first time kong ma-opera sa tanang buhay ko. Tapos siyempre ganun, yun, nung sabi niya may mayuma nga, pero lang, maliliit daw, hindi daw yun pwedeng operahan kasi maliit lang. Tapos may mayuma ako, yung pinakamalaki ko daw is 2 cm. Yung 2 cm daw ay hindi pa daw yun pwedeng yung parang hindi pa siya pwedeng i-opera. Wala man siyang binigay sa akin na kasi sabi nga niya natural. So hindi rin niya ako pinagbawalan sa pagkain. Kaya lang siyempre ako na lang sa sarili ko, nag-research na ako
kung ano yung mga dapat kong gawin, ano yung bawal. So ngayon nung nag-research ako, may nag-ano din na doktor din yun, doktor nagsabi na ganyan, bawal daw yung may mayuma. Yung may mayuma bawal sa kape, bawal sa alcohol, sa red meat, yan bawal siya. Maraming bawal ang dairy, saturated fat, na pag may mga yung processing food bawal. So sa akin na lang yun, ako na lang magdisiplina sa sarili ko, para kasi may follow up check up ako. Hindi sabi naman niya sa akin is kahit every year na ako magpa ultrasound, pero nag-request ako sa kanya na magpa-ultrasound ako kaya binigyan niya ako ng request by December. Kaya binigyan niya ako ng request, itago ko lang to sa December, para lang monitor ko yung mayuma ko, kasi marami siya. Sana hopefully mawala yung mawala yung mayuma kong iba. Ngayon ang ginagawa ko is nagda-diet ako, guys. Yun, at saka nagpapasalamat talaga ako, guys, sa Panginoon na hindi grabe yung hindi grabe yung sinapit ko. Kaya tayong mga kababaihan, ito talaga masabi ko, guys, na na dapat talaga regular tayong magpapacheck up sa ating kasi hindi natin alam. Ako nga, hindi ko nga alam, ang laki-laki ko, hindi ko alam na may ganyan na pala akong sakit. Buti na lang na nagpa-check up talaga ako, napilit ako na magpa-check up sa OB. At least ngayon, maliliit pa lang siya, pero kaya pa siyang, kumbaga kaya ko pang i-repair. Kasi diet ang kailangan diet, at saka bawal din sa stress. Yun yung nagpapaano din, kailangan hindi ka laging nai-stress. Ayun, guys. Yun lang, guys. Maraming salamat. Ko na lang. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you.